Yon, tignan na natin tong bago ngayong NMAX 155. Let's go. So recently lang nilabas na ito sa Indonesia, no. So sa website lang ako nagtingin, hindi ko natinignan yung iba sa video. Dito tayo sa specs and spec sheet ng tinatawag nila dito sa kanilang website. Siguro naman di nila lolokohin yung kanilang bansa para dito. So tignan na natin to. Sa unang bungad mo pa lang dito sa kanilang website is ito na, makikita mo yung ang ganda ng kanilang bagong NMAX na mukha. Yet, meron na tayong bagong sasabihin dyan mamaya in the end of the video. Pero tignan nyo muna, ang ganda ng colorway nito. Match na match yung kulay nito dito rin sa mags nila. Sa wheels. Okay, so meron silang limang variant. Turbo Tech Max Ultimate, Turbo Tech Max, Turbo, Neo, and then Neo. Dito tayo sa pinakamababa muna, no? So, sa Neo version, I don't know kung i-release dito sa Pinas. Kung Neo version lang ba ang ilalabas o ilalabas ba tong lahat na variant ng NMAX dito. So, not sure lang din kung anong bansa lang meron dito pero tignan na natin to lahat. Okay, let's go. So, dito sa kanilang Neo version is meron silang tinatawag na black, red, dull blue, and then the white. So, para sa akin, ang ganda ng dull blue. Yun nga lang, syempre, may pros and cons yan. Okay, so, dito tayo sa kanilang features, no? Madaming binago sa kanila. Unang-una na yung tinatawag natin, yung TFT navigation display. So, kung titignan nyo is meron na siyang map dito. Explore new places with the help of navigation system powered by the Garmin Street Cross app displayed on the TFT. So, Garmin Street Cross app pala yung gagamitin sa TFT. Okay, so sa itong gauge cluster nito, ito na makikita ninyo sa TFT navigation display, para na rin siyang kotse. Unlike sa PCX, no? Yun nga yung sabi natin dati sa NMAX na video natin, na pinakita ko, na sana malaki na rin yung display. Ito, ang laki na talaga. Ang laki din ng signal light. Tapos, nandito na yung kanilang odometer. Andito na rin yung RPM. Ayan, no? Andito na lahat. Pati yung mga check engine na dapat lagi mong hindi nakikita, nandito na rin sa side. Okay, basta yung pinakagitna natin is yung map, and then yung kilometer, and then yung the RPM. Next natin, yung multi-infotainment display with Y-Connect. So, sinasabi ng iba is, meron pa rin Y-Connect. So, hindi ko alam bakit nag-iiba ng display. Okay? So, ito kasi multi-infotainment display with Y-Connect. Dito, which is iba. So, ito kasi yung signal light. Okay? So, wait na lang natin sa Philippines kung ano talaga ang i-release. Pero ito yung sa website nila to, ha? Sa mismong website to. Okay? So, yung electric power outlet, which is meron pa rin, which is kailangan natin to. Yun na, sana naglagay sila ng cover dito para kahit pa paano maging safety yung ating mga cellphone. Pero tingnan na rin natin. In the near future, baka nga meron. Okay? So, yung luggage capacity natin, yung storage is 25 liter. A large trunk that allows storage of more items suitable for long trips. Pero yun nga lang, 25 liter, nakita nyo naman na nakalagay is sapatos, gloves, and then jacket. So, sa smart key system nila is ganito na rin. Ganun pa rin, walang binago. Okay? Equipped with an answer back feature, make it easier for riders to find a motorcycle back. Kasi dito sa Pilipinas, napakaraming motor. So, kailangan mo to ba? Lalo na magkakabuka kayo sa mga parking garage. Okay? So, dito naman tayo sa SSS. Stop and Start System. So, meron pa rin siya dito. On and off lang yan. Basic na lang yan. So, sa TechMax emblem, meron din, no? Special TechMax emblem. Design gives luxurious impression. Hopefully, palagay ko, kung meron ba to, dito lang to sa mga TechMax and TechMax Ultimate. Kasi ito kasi new version kasi siya eh. And then, meron sila dito sa Indo, no? Meron silang 5 years warranty. Ano bang kasama nito? 5-year or 50,000 km, whichever comes for siguro dito. FI component, diacetyl cylinder and forged piston only applies to Yamaha automatic motorbikes. Term and condition, pero syempre meron pa rin. Pero to pinakabago din talaga is yung kanilang new engine, which is the 155cc YE CVT. So, Yamaha Electronic CVT na to. Okay, Blue Core 155cc ang meron siya, no? Technology capable providing with a turbo sensation available on
Ayun, hindi kasama yung mga ibang version kasi available on NMAX, Turbo, Tech Max, and Ultimate lang. Yung mga Neo, which is the Neo S, and then the Neo version is wala nang nabanggit. Okay? So, yung turbo riding mode nito is equipped with two driving modes, no? Yung town mode, kung nasa town ka lang or urban places. Or yung S, or yung sports touring, which is kailangan mo to for overtaking. Pero ako talaga gagamit ko. Kung meron na ito, gagamitin ko syempre yung sport touring. Nilagyan nila ng ganito, tapos magtitipid-tipid ka sa gas. Wag ganun. Gamitin mo yung motor, walwalin mo yung motor. Okay? Tapos, turbo Y shift. Ano ba meron dito? No, turbo. Ito na yung turbo. Kala ko talaga. Kasi sa car talaga, no, sa kotse, pag sinabing turbo, may turbo ka, may Westgate ka, correct me if I'm wrong, and then meron kang tinatawag na blow-off valve. So, yun yung kala ko talaga. Tapos, meron kang suso, which is yung turbo talaga. Okay, kala ko meron doon pero we'll see kung ano meron dito, no? So meron siyang 3 levels, low, medium, and high which can be operated by pressing the shift. Okay, yun lang yun. Dual channel ABS, no? Ayan, dual channel meaning front and rear. TCS, traction control system, and then tubeless tire with 110/70/13. Rear tire is 130/70/13. So, sub-tank, ano ba meron dito? Yung mga nakita nyo sa mga Showa, meron na rin siya ditong tank or yung may baso na in short, okay? Ang size nun is 5mm length, stroke suspension. So, accessories nito is pwede kayong bumili ng performance damper. Hopefully, meron dito sa Philippines. Okay? Sa Maxi Design, ito yung design niya kasi para sa akin, no, madami nagsabi sa kamukha niya yung Easy Ride. Pero well, may pagkakahawig, may resemblance, pero kasi pango eh. Alam mo yun, pag ganito, wala, pango. Pero pag ganito, tapang niya talaga tignan. Pero pag nakaganto, no, yun, parang pango. Well, hindi ako motor designer, no? Pero yung LED niya sa harap, tapang talaga, promise. LED front and rear na yan, okay? So, babasahin natin yung lahat dito para sa inyo, no, di ba? Front and rear LED lamp with dual projector pa siya, which is lighting is optimal, brighter, and focus. So, sana lang talaga, malinaw na talaga to kasi ang dilim sa atin. Okay? So, dito na tayo sa technical specification ng ating NMAX. 155cc Blue Core, VVA pa din, full valve, 4 valve, single overhead cam, and then yung YECVT. Okay, so single cylinder pa din, 155.9 yung volume cylinder and then diameter. Sa compression, comparison natin is 11.6. Tapos maximum power natin is 11.3 at 8,000 RPM. So maximum torque natin, no? 14.2 Newton meter pag naka 6,500 RPM. Electric start. Tapos, sa engine oil capacity, dalawang variant din sila. Sa turbo natin, may 1 liter. Pero pag sa Neo is 0.9. And then sa transmission is automatic, syempre. Okay? Sa front tire natin, 110/70 nga, nabanggit ko na yan. Sa frame type natin, underbone suspension, telescopic. Rear suspension is unit swing. Okay? So, dito lang tayo sa kanila. Ang pinaka-importante, seat height. 770mm. And then yung content weight nito is 135. Sa Turbo Tech Max yun ha. Sa turbo lang is 133 kg. Pero sa Neo mas magaan. 130 kg. Pero hindi mo mararamdaman yun. Sa gas tank capacity, 7.1 liter. Okay. So sa ito na yung image natin. Kung titignan nyo yung itsura nito is doon lang tayo nabitin is pango. Sana mas mahaba. Well, yan ang design ng Yamaha. Yan nakuha nila para sa dynamics. Yan nakuha nila at least kahit papano LED na harap likod. Tapos dual projector na. Pero syempre sa mga upgrade ng makina, sa CVT na in-upgrade nila, sa TFT, sa suspension. Well, tignan lang natin kung ano magiging price range nito sa Philippines. Okay? Sa variant natin, no? Nabanggit ko na. Sa Neo version natin is 4, dull blue, white, red, and then the black. Sa Turbo Tech Max natin, isa lang colorway natin is the Magma Black. Pero kung tignan ko kanina, parang hindi black eh. Parang brown. Okay, so ilang atin, no? So, wait natin kung ano magiging official release dito sa Philippines nitong Yamaha kasi kaka-feature lang to globally sa Indonesia. Okay, so
Kung gusto nyo bang bumili nito, well, tignan nyo na lang kung abot kaya ng inyong mga budget, okay? Kasi syempre, pag inutang, installment, mas malaki na ang interest. So, lahat ng base na ginawa ko ngayon ay base sa kanilang website, okay? Siguro naman hindi na tayo lilinlangin at hindi ako nagsabi ng kung ano man. Basta, ito na yung itsura. Tignan nyo na lang kung gusto nyo, okay? So, madami naman binusog. Well, sa price list na lang talaga kung ano magiging okay. Sa consumption, wag kayo, para sa akin lang wag kayong magagalit, no offense. Wag kayo titingin sa fuel consumption ng isang motor. Para sa akin lang, tignan nyo yung features, yung safety, yung performance. Bonus na lang talaga kung matipid Pero kung yung busog-lusog kayo sa mga performance, yun ang tignan nyo. Lalo na to, may turbo daw. Pero tignan natin kung pupunta to sa Philippines and abot kaya ba sa atin dito. Kasi syempre, alam mo naman, pag ganyan mga upgrade, tumataas din ang price. Okay? So, yun lang muna ang atin. Website-based lang tayo. Okay? So, sana tignan nyo pa yung mga bagong content creator. Mga motovloggers talaga, no? Basta ako, tinignan ko lang, pinakita ko sa inyo based on what I see here in their website. Okay? Kung ano nakita ko, yun na yun. Hindi naman siguro ako nililangin itong website nila kung anong meron dito sa bagong Yamaha NMAX TechMax Turbo. Yun lang. Wala na, finish na.